the time. God is good. Let us give a round of applause to our good shepherd, who is the Lord of Lords. In every institutions or in the schools or government agencies, even the church, in our church, we have always this mission and vision. Vision is, this is what we want in life. Ito yung gusto nating mangyayari. And mission is the mission that we have, how to reach out to that vision. And there are certain objectives also to follow just to measure out that this mission that we have is reachable. Kailangan talagang makamit itong mission na ito, na tukoy sa vision, kailangan may mga objectives ito. At ito yung sa ating simbahan, sa ating pamayanan, especially sa mga schools, talagang mayroong mission or vision and mission. My dear brothers and sisters, even in our gospel today, as we celebrate this Good Shepherd Sunday, Jesus highlighted his vision to be a good shepherd. And in the last part of our gospel, sinasabi dito, I came so that they might have life. I came so that they might have life and have it more abundantly. So naparito ako as a good shepherd para magbigay ng buhay. Buhay na matiwasay at buhay na full of joy, abundantly daw. So yan ang purpose, yan ang gustong mangyayari ng good shepherd sa atin. Magkakaroon ng buhay. Buhay with the fullness of life and the fullness of joy. And if this is the vision of the Lord to come over here with us, ano naman yung mission niya? Ang mission ng Diyos is to lay down His life for His sheep. Naibigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa, para sa atin. At ano naman yung mga objectives dito? To find out that this mission of Jesus ay talagang reachable ito, matutupad ito. And I would like to highlight na makikita natin doon sa objective dito sa mission ng Diyos ay yung tungkod, yung staff. Kung makikita natin, yung mga shepherd, mayroon ba talagang mga tungkod? At kung nagmimisa ang ating mahal na obispo, every time na nandyan tayo, nag-attend sa kanyang misa, may dala-dala siyang tungkod. At ano bang kabuluhan dito sa tungkod na ito? Ano bang kahalagahan dito sa tungkod na ito? Ito ba ay it means power? Ito ba it means authority? To establish authority? Or baka makikita natin yung mga kabataan natin, pag minsan yung mga bata, natatakot dahil baka yung tungkod ay pangpalo. O, alis ka dito, may tungkod ako, makapangyarihan ako. Yun ba yung nais nating makikita o yun ba yung ibig sabihin ng tungkod? Bibigyan natin ng pagpapahalaga yung tungkod na yon. But before that, let us take a look about the nature of being a sheep. Bakit kailangan niya ng guidance? Bakit kailangan niya ng gabay? Makikita natin, ang karnero ay kaiba doon sa mga kambing. Ang mga kambing, pag dyan sa labas, bibitawan mo yan, talagang kahit saan-saan yan magpunta, kahit hindi mo yan gagabayan, alam niya kung saan siya maghanap
ng pagkain. At kakain siya kahit ano-ano pang mga damo dyan, makikita niya. Ngunit, ang tupa or karnero ay napaka-vulnerable. Ano yung sabihin yung vulnerable? Nung kailangan niya ng gabay. Dahil, ang sinasabi, ayon sa mga expert, na ang mga karnero are may mga nearsighted sila. Yung nearsighted, they can only see what is there in front of them. But they could not see what is there ahead of them. So ano yung nakikita lamang nila ngayon sa ilang harapan? Hindi nila nakikita kung ano yung nandoon sa unahan. So that's why they need somebody to guide them. They need somebody to be ahead of them. Dahil hindi sila makakakuha ng mga green pasture, yung mga magagandang damo na kakainin nila kung walang gagabay sa kanila. That's why, makikita natin, ang isang leader, ang isang good shepherd, kailangan may vision siya. At ang vision niya, na dadalhin itong mga tupang ito, mga karnirong ito, sa good pasture o sa green pasture, na doon kung saan makakain ng maayos yung mga tupang iyon. So napakaganda pala, no? Na the purpose there is that because sheep are vulnerable, kailangan na sinasabi ng Ebanghelyo natin, the good shepherd has to stay ahead of them. Sa konteksto natin, sa mga leaders ng ating simbahan, sa mga leaders ng ating lipunan, sa pamilya, na kailangan nandoon sa unahan. Hindi yun na nandoon lang nakaupo. Dahil ang perspektibo natin, pag sabihin nating leader, para bagang pumapasok sa ating isipan kaagad, yung mga hari, nandyan lang sa trono. Nandyan lang sa opisina. Ngunit, again, we have to remember, the late Pope Francis consistently said that if you are a leader, if you are a shepherd, you have to grow to the peripheries, to the last in the society. So, yun ang gustong mangyayari ni Pope Francis. Napuntahan natin. Hindi tayo ang pupuntahan ng mga tupa, kundi tayo ang pupunta doon sa kanila. Dahil ang mga tupa hindi makakapunta sa atin. Bakit man? Dahil, yun nga, nearsighted sila. Mas maganda yung isang magandang mabuting pastol dahil nandoon yung vision niya na pupuntahan para gagabayan itong mga sheep na ito, itong mga tupang ito. So napakaganda pala, vulnerable. And we also people, we are so vulnerable also. We sometimes, we just focus on what is now. We could not see what is there ahead of us. That sometimes also ito yung struggle natin. That's why, for God so loved the world that He gave His only Son. That is, in John 3:16, para turuan tayo, hindi natin alam kung anong nandoon sa langit. Hindi natin alam kung anong nandoon. Ngunit, nandyan ang Panginoong Diyos sa pamagitan ng Kanyang anak na si Kristo para turuan tayo, para ipapaalala sa atin, halik kayo, sumunod kayo sa akin, tatahakin natin, kinating yung buhay na walang hanggan. So, napakaganda pala dito. My dear brothers and sisters, ang pagiging isang shepherd din po, ayon din po sa nature ng mga shepherd, nagpapastol sila, hindi lang isang araw. Nagpapastol sila, hindi lang 2 araw. Hindi lang 3 araw sila magpapastol. Nagpapastol sila 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo, o 1 buwan. Ang pagpapastol nila, walang uwian yan. Talagang siguraduhin nila na yung mga tupang iyon ay makakain ng mabuti at makainom ng malinis na tubig. Now, kung nandyan sila, nagpapastol at gabing-gabi na, wala silang mapupuntahan. Maghanap sila ng matutulugan. Hindi din po sila pwede na sa open space dahil nga vulnerable ang mga sheep. Kailangan nandoon sa safe house sila, na safe sila na lugar. So ang tendency sa mga shepherd, sa mga pastol, kailangan nila na may mga renting place na doon na safe. Kung wala silang makikita, doon sila sa mga kuweba.
Doon sila sa mga kuweba, at doon sa kuwebang iyon, papasukin ng shepherd isa-isa yung kanyang mga sheep, yung kanyang mga tupa. At magandang titingnan dahil in our gospel today, the shepherd knows each of them. Alam niya ang bawat isa at kilala niya. At makikita natin sa pagpasok ng bawat isa dahil siguraduhin niya na mawalang nawala sa kanyang mga tupa. Sa pagpasok ngayon doon sa kuweba, iisa-isahin niya. Kilalanin niya ang bawat isa. That's why God as our good shepherd, He knows us very well. Tayo man, ang sabi ni Saint Paul, we only look after the physical appearance of the person. That sometimes is so difficult for us to interact one another. It's easy for us to criticize one another dahil tinitingnan lamang natin yung panglabas na anyo. But Paul said, God look after what is there inside us. Nakikita ng Diyos, kinikilala tayo ng Diyos, ang pangalan natin ay kabuuan ng bilang isang tao natin, bilang anak ng Diyos natin. Kagaya ng mga sheep na yan, isa-isahin niyang papapasukin. Ngayon, pag nandoon na sila sa loob ng kuweba, dahil gabi na, pag natutulog, ang shepherd, ang pastol, doon natutulog sa bunganga ng kuweba. Why? Bakit nandoon siya sa bunganga? Doon sa bibig ng kuweba. Dahil kung may mga intruders, may mga asong gubat, may mga kamandag na mga aso, dahil ang mga sheep ay vulnerable, helpless sila. So, kung wala doon ang shepherd, wala doon ang pastol, siguradong nanakawin o baka kakagatin o papatayin yung mga tupang iyon. Ngunit pag nandoon yung presensya niya sa unahan, and in our gospel, it says there that I am the gate. Jesus said, I am the gate. Ang lahat ay papasok sa akin. Napakaganda dahil yun nga, over my dead body, ipagtanggol ko ang aking mga tupa. Walang makapag-samantala sa kanila. Bago yan mangyayari, dadaan muna sila sa akin. That's why napaka-symbolic sa isang kuweba na nandoon sa loob yung mga tupa at nandoon sa gate yung pastol. That's why sinasabi ng Panginoong Kristo, I am the gate. I'm here to protect my sheep. So, di ba napakagandang imahin yan? So, nakikita natin kung anong ibig sabihin ni Jesus sa pagiging gate. That's why Jesus offered His life. He laid down His life for His sheep. Okay lang sa Kanya. Kung siya ay nandyan sa taas ng krus, ipapako dyan sa taas ng krus, at mamatay dyan sa taas ng krus. Ang importante, kagaya ng Good Shepherd, to lay down His life for His sheep. Okay lang sa Kanya mawalan siya ng buhay. Ang importante, mapagtanggol lang tayo. Ang importante, maligtas lang tayo. Yan ang Good Shepherd. At yan ang tinutukoy ng ating Panginoong Kristo ngayon sa Ebanghelyo natin. Dito ngayon sa Good Shepherd Sunday. At napakaganda, my dear brothers and sisters, yung tungkod balik-balikan natin. And there is a song in Psalm chapter 23. Ito ay the Psalm of David na sinasabi doon na ako ang tungkod. Ang tungkod ako ay pamalo. Pamalo. Pag ikaw ngayon nandiyan sa unahan, nandiyan sa likuran mo ang mga tupa, ang gagamitin dito, yung pamalo ay hindi papaluin yung mga sheep na yon. Kundi, dahil may mga lugar na pupuntahan nila na medyo madamo. At magmadamo, ang tendency dito, may mga makamandag na mga ahas o mga hayop na pwede, hindi nila alam na dinadaanan pala nila. So, ang gagawin ng shepherd ngayon, papaluin niya yung kanilang dadaanan. Para naman, yung mga ahas, malayo pa lamang, napakinggan na nila, may dadaan dito, alis tayo. Baka tayo ang mapapalo dito. This for the sake of the sheep. So, ibig sabihin, yung tungkod na yan, ay pangpalo, it serves as for a certain purpose. At ang purpose na yan, ay para
masave yung paglalakbay ng mga tupang ito. Wow, napakaganda pala yung tungkod ng bishop, siya ang tagagabay para safe na safe yung kanyang diocese, para lahat tayo magagabayan. At ang pangalawang bagay na makikita natin sa tungkod na yan, ay sa dulo nito ay may kawit, a form of a hook. Dahil sa pagpapastol naman, may mga pagkakataon nandoon sila sa mga pastulan na matirik. Dahil ang mga syero ay vulnerable, pwede silang malaglag doon. Dahil ang nakikita nila ngayon, doon lang sa harapan nila, nearsighted, pwede silang malaglag. At kung malaglag sila, hindi maabot ng shepherd, ng pastol, gagamitin nila yung kawit, yung tungkod na yon, at ikakawit doon sa liig ng isang tupa na nalaglag at hihilain niya yon. So napakaganda ang imahen na ang tungkod na yan is a symbol to save people. Tagapagtanggol pala. At that's why sa atin na yung tungkod ng obispo bilang papa, bilang ama ng ating dioceses ay tagapagtanggol doon sa mga biktima ng mga injustice na nangyari sa society, yung mga kapatid natin napapalayo, yung mga kapatid natin nididaanan nila ang mga pagsubok sa buhay. At bilang tayo ay mga naglilingkod sa simbahan, bilang tayo mga Kristiyano, ganun din po tayo. Dahil gusto nating sumunod kay Jesus, ganun din po ang responsibilidad natin. Wala man tayong tungkod, ngunit sa pagiging Kristiyano natin, ay naging tungkod sa atin yon. Tagapagtanggol tayo. Tagapag-save tayo. At ang pangatlong bahagi dito, sa tungkod na ito, pag tayo naglalakbay, many times, really, I like also to, yan, ang mga hiking na yan, nandun napapagod tayo. Pag napagod tayo, at may nakahoy diyan sa giliran natin, sumasandal tayo. At pag minsan, inaangat natin yung paang, kaliwang paa or kanang paa para makapag-relax. Ngunit nakasandal tayo sa isang kahoy. Ngunit sa mga shepherd, na wala silang masasandalang kahoy, nandoon yung tungkod na masasandalan nila. Napakaganda, no? Nandoon yung tungkod na masasandalan nila. Hindi kaya bilang tayo ay naglilingkod sa simbahan, sa pamilya, sa ating bayan, pag minsan napapagod tayo. Ngunit again, if God is with us, if God is our tungkod, if our staff na masasandalan natin, alam natin na kaya natin. Anong sabi niya? Kayong napapagal, kayong napapagod, lumapit kayo sa akin. Pasaan ninyo ang aking pamatok, dahil ang aking pamatok ay magaan, at kayo'y aking pagiginawain. Imagine, kung gawin natin ang Diyos na masasandalan natin sa buhay natin, anumang hirap, anumang pagsubok sa buhay, anumang pagod, kaya nating malampasan yon. Ngunit again, as a shepherd, we have to rely to God. Yes, we are equipped with potential obedientialis. Ngunit alalahanin natin, bilang isang shepherd, even Jesus Himself, up on the cross, He said, Father, into your hands, I commend my spirit. Sinasandal niya yung buong pagkatao niya, buong pagkaanak niya sa Diyos, sa kanyang Ama. Dahil wala siyang magawa kung wala ang kanyang Ama. Ganon din po tayo. As a shepherd, kailangan tayong sumandal sa Kanya. The vision of Jesus, again, it says here, I came here to lay down my life, and I have come to give more abundantly. Na yan ang ating Panginoong Diyos, makamit lamang natin itong mga bagay na ito at ang vision na ito kung tayo'y sumandal sa Kanya. Wala tayong magawa kung wala ang Diyos sa buhay natin. We are vulnerable like a sheep. Ngunit pag nandyan ang gabay natin at sumandal tayo sa Kanya, alam natin kung saan tayo papupunta.